Para akong nauubusan. Sa isang tahimik na probinsya ng China, mayroong isang guro at isang estudyanteng paakyat ng bundok. Si Li Wei, ang batang binilinan ng kanyang guro na dalhin ang dalawang banga habang umaakyat sila sa matarik na kabundukan. Ang hawak niya sa kabilang kamay ay isang bangang may tubig na puno at may maayos na lalagyanan. Ngunit ang isa namang banga sa kanyang kabilang kamay ay may maliit na bitak. Kaya unti-unting natatapon ang laman ng tubig habang naglalakad sila paahon sa kabundukan. Pagdating nila sa itaas, ang bangang may bitak ay kaunting tubig na lamang ang laman. Napayuko tuloy si Liway sa pagkadismaya. Guro, malungkot niyang sabi. Pasensya na po dahil sa pagkukulang ko. Nasayang tuloy yung kalahati ng tubig at nabigo ako sa ibinili niyo po sa akin. Umiti lang ang kanyang guro at itinuro ang daan na kanilang inakyat bago makarating sa itaas. Ito ang sabi niya, Liway, tignan mo ang gilid ng mga dinaanan natin. Tumingin si Liway. Napansin niyang ang kabilang gilid kung saan dumaan siya na hawak ang maayos niyang banga ay tuyong-tuyo at may maalikabok na lupa. Pero sa kabila naman, kung saan direksyon niya hawak ang bangang may pitak, ay mayroong mga umuusbong na magaganda at makukulay na bulaklak sa tabing daan. Sabi ng guro, alam kong may bitak ang bangang hawak mo sa kabila, kaya nagtanim ako ng mga buto o binisyo sa kabilang panig ng daan. Sa maraming oras ng paglalakad natin, dinidilig mo sila nang hindi mo na mamalayan. Kung wala ang itinuturing mong pagkukulang o kapintasan, hindi magiging ganito kakulay ang kabilang paligid ng daan. Kaya wag mong akalaing walang pinapuntahang maganda ang itinuturing mong kahinaan. Hindi rin dahil hindi mo nakikita ang resulta ngayon ay wala nang mabuting mangyayari sa dako paraon. Tandaan mo, ang mga bitak sa buhay mo ay nagbibigay kulay rin sa mundo.